Welcome sa bagong mundo kung saan nag-update ang system at nagkaroon ng awakening ang madlang people. Sa isang frozen wasteland na mas malamig pa sa reply ng crush mo, nagtipon ang mga feeling main character. Ang target nila, ang Death Den, isang top-tier S-rank dungeon na teritoryo ng isang ancient entity. Ito ang kauna-unahang dungeon sa Planet Azure, at decades na itong unconquered parang yung puso mong bato. Ang entrance nito, ginawang carpet ang mga kalansay ng countless masters na naging fertilizer na lang. Pero iba ang vibes today. Isang warrior named Suming ang nag-solo gaming sa Death Den. Yes, solo flight ang person. After ng malalang bardagulan, successful ang raid. Tumba ang god-tier monster easy peasy lemon squeezy. Pero paglabas niya, imbes na confetti at fans club ang sumalubong sa ating exhausted hero. Boom! Ambush malala ng mga dati niyang tropa. Nakasurround sila at mukhang hindi peace offering ang dala. Isang epal ang sumigaw. Huwag ka nang pumalag. Ilabas mo na ang divine artifact kung ayaw mong masaktan. May isa pang nag-feeling judge at nag-declare ng kanyang fate, sealed na daw ang life ng hero of humanity kuno. Quick death lang daw ang promo nila kapag sumuko siya. Pero si Suming, nag-spark ang aura. Gets na niya agad ang strip ng mga ahas na to. Hinintay lang pala nilang magbuwis buhay siya sa dungeon para isnatch ang powerful loot. Grabe, KS Gaming. Napaisip tuloy siya, ito ba talaga ang master plan nyo since day one, mga plastic? Mula sa grupo ng mga trader, isang blondie na nagngangalang Jiang Tang. Ang nag-step forward sabay hugot ng sword na may pa-blue lightning effect pa. Lakas maka-anime. Hinarap niya ang dating bestie at dinemand ang divine artifact, sabay gaslight gamit ang friendship card buhay daw ni Suming ang kapalit ng item. Wow! Ang bait naman. Nakasmirk pa ang mokong, nagyayabang napipit-pitin niya ang natitirang battery life ng bida. Hawak ang kanyang nag-aapoy na red sword, na-realize ni Suming na naging bulag siya sa katotohanan. Tinuring niyang mga tunay na kapatid ang mga unggas na tumula bata pa lang, kasangga sa gera 4 years. Yun pala mga snake sa damuhan ang mga lolo nyo. Puno ng pait ang puso niya dahil sa betrayal, pero no way siyang magpapatalo ng walang resback. Itinaas niya ang weapon bomb. Isang massive eruption ng red at purple energy ang yumanig sa Earth. Nakatayo ng parang boss, si Suming ay. Hinamon ang mga fake friends, gusto nyo ang Ring of Dao Defiance. Pues, come and get it. Kung kaya ng mga weak niyong powers, pero asa pa kayo. Nashook ang mga trader sa overflowing energy ng ating bida. Isang alipores ni Jingtang ang naatat, tapusin na natin to, dali. Kill nyo na. Pero sumigaw si Jongmong, chill lang. Delikado yan habang hawak niya ang artifact, wag syunga. Habang nagkakatensyon, may biglang bumabang anghel mula sa langit, tinatawag ang pangalan niya. Napatingala siya sa gulat Omje, si Xiaoman. Ang pink-haired waifu na lumilipad palapit. Agad itong yumakap ng mahigpit, parang eksena sa heavy drama. May narinig daw siyang chismis na may nagbabalak ng masama, kaya sumugod siya dahil worried siya. Nagpabida naman si Suming. Don't worry babe, chicken lang sakin ang mga yan. Pero sa isip niya, nagtataka siya. Paano nalaman ng mga kalaban ang exact location niya? Habang nag-iisip, biglang ngumisi ng nakakaloko si Jingtang. Sus! Sa moment na yon may matalim na tumusok sa likod ni Suming. Sinaksak siya ni Xiaoman. Bulong nito, sorry not sorry, ako ang nag-leak ng location mo. Nanlaki ang mata ni Suming. Nakita niya ang red magic circle sa kamay ng babaeng akala niya kakampi. Hindi ma-process ng utak niya. Bakit ikaw pa? Top 10 anime betrayals malala. Sa kabilang side, nag-celebrate si Jingtang, yes. Kumpleto na ang ritual. Good job. Agad niyang inutos, i-activate ang imprisonment formation. Now na. Boom. Lumabas ang higanteng red sigil sa langit at tuluyan ng natrap ang ating kawawang bida. OMG, gulat na lang ang lahat ng biglang may sumabog na nag-aapoy na kadena mula sa sugat niya, pulupot malala sa katawan ni Kuya, block agad ang powers. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang curse mark, kay Ren Xiaoman to. Matagal na pala siyang niluluto sa sarili niyang mantika ng babaeng trader na to. At heto na ang extra rice sa betrayal. Lumapit si Jungtang at inakbayan si Xia na parang trophy girlfriend. Kapal ng mukha, todo flex pa ang loko.
Special delivery daw ang kulungan na yan para kay Suming. Sorry na lang daw, pero cancel na ang paggamit niya ng mana habang buhay. At dumagdag pa ng asin sa sugat si Xian. Never daw naging sila ni Suming, dahil kay Jungtang lang ang loyalty niya since day one. Aray ko po. Ang sakit ng revelasyon. Tool lang pala ang tingin sa kanya. Kailangan lang nila ang rare 9-star talent niya para makuha ang divine artifact. User-friendly ang peg. Wasak na wasak ang puso ni Suming sa katotohanan. Napaluhod na lang siya at sumigaw ng napakalakas. Halo-halong galit at pighati ang naramdaman ng ating bida, dahil nakatali na at walang laban si Lodi Suming, nag-utos na si Jungtang. Tapusin nyo na yan at kunin ang loot. Grabe, walang awa. Sugod mga abangers. Handa nang tumaga ang mga weapons nila. Pero wait lang, biglang yumanig ang lupa bago pa sila makadapo. Ano to? Earthquake. Isang dambuhalang kalansay na kamay ang lumabas mula sa ilalim. Sinundan pa ito ng army ng mga skeletal warriors. Harang agad sila para protektahan si Suming mula sa mga atake. Napanganga si Suming sa nangyari. Sino tong savior na dumating? Tanong niya sa sarili. Shocked ang lolo nyo. Ang rescuer, isang chic na may light purple hair at naka-hoodie cloak. Kilala niya to si Ji Yao. Ang astig na necromancer. Landing with style sa gitna ng gulo, hawak ang kanyang powerful staff. Sigaw niya kay Suming. Huwag kang bibitaw. Desidido si ate girl na hindi makuha ng mga traitor ang artifact. Palaban, pero tumawa lang ng nakakaasar si Jungtang sa pagdating niya. Para sa kanya, may dumating lang na isa pang sacrifice na mamatay. Yabang mo boy. Nagmalaki pa ang kumag. May backup daw siyang dozens of masters. Kahit daw ang Great Emperor, di nauubra para iligtas si Suming ngayon. Bakbakan na. Nagpangabot ang mga goons ni Jungtang at ang undead army ni Ji Yao. Basagan ng buto at bungo. Triggered na si Jungtang. Sumugod siya diretso kay Ji Yao. Ang humarang daw sa kanya, diretso sa hukay. High blood match. Habang busy si Ji Yao sa pakikipaglaban, may sumigaw na watch out sa likod. Pero scam lang pala yun. Na-distract si ate girl at lumingon sa gulat, pero huli na ang lahat, nasa harap na niya ang kalaban. Hampas malala gamit ang lightning weapon. Sapul si Ji Yao. Sabi pa ng walang hiyang si Jungtang, huwag sumama loob mo, classmate. Napaka-plastic talaga. Walang nagawa si Suming kundi manood sa horror. Sigaw na lang siya ng pangalan ni Ji Yao habang tinatamaan ito, sakit sa heart. Down na si Ji Yao. Nakita ni Jungtang ang opening para tapusin ang laban. Sabi niya kay Suming, maling tao ang inaalala mo. Ikaw na ang susunod na matitigok. Sabay saksak ng glowing blue blade diretso sa dibdib ni Suming. Fatal blow na ba to? Diyos ko po. Bumulong pa ang demonyo ng cruel offer. Ibigay daw ang artifact at baka lang naman i-spare niya ang pathetic life ni Suming. Pero di papatalo ang bida natin. May huling alas pa siyang itatago sa mangas. Kahit bumubulwak na ang dugo sa bibig, hinawakan niya ang chains. Tinitigan niya ang mga traitor ng may purong puot. Mata sa mata, tinawag niya silang mga halimaw. At biglang, boom! Nag-ipon ng nakakatakot na red and black energy sa katawan niya. Ito na ang ultimate move. Suicide attack na kung suicide. Pinakawalan ni Suming ang forbidden skill. God tier technique, Annihilation Burst. Sasabog na ang lahat. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa area. Napilitang umatras sina Jungtang at Ren Xiaoman sa takot, takbo mga duwag. Pagkatapos ng chaos, tumahimik ang buong battlefield. Usok na lang ang natira. Kahit naghihingalo, inabot ni Suming ang kamay niya at binulong ang pangalan ni Ji Yao. Gapang si Suming papunta sa kanya. Iyak tawa niyang tinanong, bakit mo pa ako niligtas? Ilang beses na kitang binigo. Aray ko bes. Pero ngumiti lang ng payapa si Ji Yao kahit sugatan. Hinawakan ang mukha ni Suming at sinabing, kung ito na ang dulo, edi mamatay tayong magkasama. Kilig na masakit. Habang nauubos ang hininga, may huling surge of strength pa si Lodi Suming. Bumagsak ang kanyang espada at bumaon sa lupa, isang legendary na pagtatapos ng kabanata. Ito na ang matinding declaration of war laban sa mga kaaway. Habang yakap ng mahigpit ang malamig na bangkay ni Gi, si Suming, ang God Slayer, ay sumumpa ng isang madugong pangako. Sigaw niya,
Kapag nabigyan siya ng second life, hahanapin niya sina Ren Xiaoman at Jiang Tang para pagpira-piruhin at pulbusin. Napanganga na lang ang mga trader habang nanunood sa malayo, litong-lito sa mga ganap. Biglang nanlaki ang mga mata ni Jiang Tang na gets niya agad ang desperate moves ni Su Ming. Dadalhin pala niya ang divine artifact sa hukay, damay-damay na to. Ihihila niya ito sa ilalim ng death den para mag-gatekeep at hindi na mapakinabangan ng mga ahas. Matapos ang kanyang huling sumpa, hinamon ni Su Ming ang mga kalaban, kung gusto nyo to, edi kunin nyo. Walang takot siyang tumalon sa bangin, hawak si Giao, diretso sa magulong enerhiya sa ibaba. Sa kanyang kamay, ang makapangyarihang Ring of Dao, ay biglang nag-glow up ng nakakabulag na golden light. Very main character energy. Nag-fade to white ang paligid, at bumagsak ang kamay ni Su Ming na parang game over na talaga. Pero, plot twist. Pagbalik ng ulirat niya, hindi siya nasa impyerno, kundi nakatingala sa clear blue sky at nasa harap ng pamilyar na school building. Shocked si Koya Mo. Lalo siyang na-confuse nang may marinig siyang boses sa mic. May announcer na nag-announce ng results para sa 127th Awakening Ceremony ng Xuanjing First Academy. Isang student na nagngangalang Wong Chang ang nag-awaken, pero sadno, enchanter lang ang nakuha pang lifestyle class lang, hindi pang bakbakan. Si Su Ming, na ngayon ay balik bagets, ay nakatayo sa gitna ng mga teenagers na puro may teenage angst. Narinig niyang nagbubulungan ang iba na malas daw ang school ngayong taon. Pero nung narinig niya ang awakening ceremony, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Familiar ang vibes. Na-realize niya with matching gulat face na nag-time travel siya pabalik sa nakaraan. 18 years old ulit siya, exact date ng kanyang sariling awakening ceremony. Habang nakatayo sa crowd, bumalik ang mga memories niya. Malinaw pa sa 4K resolution ang mga pangyayari ng araw na to. Namukhaan niya si Wong Chang, na natatandaan niyang tinatawag nilang Fatty. Naalala niyang naging enchanter din si Wong Chang sa previous life niya, so confirm, hindi ito panaginip. Para i-test ang kanyang memory card, inisip niya kung sino ang susunod sa pila. Ang hula niya, si Li Sewang Yang magiging 2-star warrior, si Chen Yu iiyak dahil failed, at si Song Li magiging battle mage. At ayun na nga mga kamarites. Nangyari ang lahat ayon sa script. Tuwang-tuwa si Li Seyong Yang sa warrior class niya. Sumunod si Chen Yu na humahagulgol sa sobrang disappointment. Dahil bokya ang awakening niya, at sunod naman si Song Li na naging battle mage na. Swak na swak ang lahat sa memory niya, burado na ang duda ni Su Ming. Isang malupit na ngisi ang gumuhit sa mukha niya, tanggap na niyang naisikay siya pabalik sa start. Pero biglang nagbago ang aura niya, naging fierce nang maalala ang katrayduran nina Jiang Tang at Ren Xiaoman. Ramdam niya na ang second chance na ito ay gift ni Lord para baguhin ang script at makapag-resback sa mga may utang sa kanya. Naputol ang emote niya nang biglang mag-gasp ang buong crowd. Sa stage, ang batang version ni Jiang Tang ay nag-awaken, balot ng astig na purple aura. Hype na hype ang announcer habang sinisigaw na. Na-unlock daw ni Jiang Tang ang rare hidden combat class Demon Puppet Warrior, may 8-star innate attribute pa, sobrang OP. Nagwala sa ingay ang mga students. Expected na daw ang ganitong lakas mula sa young master ng sikat na Jiang family, sana all, di ba? Habang naririnig to, matalim ang tingin ni Su Ming sa future enemy niya. Bombastic side ay napuno ng galit, habang sineselebrate ng announcer ang. Biglang may kumalabit sa balikat ng ating bagong genius na si Su Ming. Paglingon niya, shook siya ng malala. Nakatayo doon si Jiao, fresh na fresh at naka-uniform pa. Sabi ni ate girl, kanina pa siya naghahanap. Nakita niyang tulala si kuya. Kaya tinanong, hoy, okay ka lang ba? Na-overwhelm si Koya Mo, pero kumalma agad. Sabi niya, gusto lang daw niyang mag-congratulate in advance. Advanced mag-isip. Naguluhan si Jiao. Para saan yon? Anong meron? Biglang nag-flashback sa isip niya yung moment na namatay si Jiao sa mga bisig niya. Ang sakit, bes. Pero imbes na umiyak, ngumiti siya ng napaka-gentle. Yung ngiting may pinaghugutan. Wala lang to, sabi niya. Gets mo rin, yan mamaya. Pa-mysterious effect si Lodi. Sobrang gaan sa feeling. Hirit pa niya. Ang saya ko lang na makita ka ulit. Yiyay, kilig yarn. Sakto naman. Tinawag ng announcer. Next student, Ji Yao. Nagulat si Ateng. Sabay akyat sa stage.
Ipinatong niya ang kamay niya sa celestial stele, ito na yon. Yung ancient artifact, biglang nag-crack ng blue energy. Pagdikit ng daliri niya, boom! Sumabog ang kapangyarihan at binalot siya ng liwanag, rinig na rinig ang boses ng announcer. Gulat na gulat, OMG, Hidden Combat Class, Necromancer. At 7-star attribute pa. Slay, Queen. Nga ang mga students. Lu, totoo ba, yon? Nag-ingay ang buong crowd sa sobrang disbelief. Si Suming naman, chill lang. Nakangiti siya na parang sinasabing, sabi sa inyo everything is going according to plan. At ngayon, siya naman ang bibida. Tinawag na si Suming. Habang naglalakad siya, nag-cheer si Ji Yao, good luck. Sweet naman. Pero yung ibang students, nega vibes. Bulungan nila. Malabo yan. Third hidden class. Asa pa, orphan lang naman si Suming. Grabe maka-judge. Wait lang mga bes, context muna tayo para hindi kayo malost. Nasa Planet Azure tayo, under ng Dragon Nation. Dito, ang mga awakened ang batas. Sila ang mga boss. Ilang decades na ang nakalipas nang mangyari ang The Awakening. Kaloka ang history. Simula noon, pagtuntong mo ng 18, required sumali sa ceremony para maging awakened, rite of passage, yarn, nagbago ang mundo dahil sa kanila. Kayang-kaya nilang ibaluktot ang reality at grabe, sobrang yayamanin nila. Pero syempre, walang libre sa mundo. May malaking kapalit ang power na to. Kailangan nilang lumaban sa mga vicious beasts at pasukin ng mga nakakatakot na dungeons, life and death ang labanan. Balik tayo kay Suming. Habang papalapit siya sa Celestial Stele, nag-senti mode muna siya at inalala ang kanyang past life. Naalala niyang dahil orphan siya, umasa lang siya sa mga scholarship at ayuda. Hirap ng buhay noon, pero noong unang awakening niya. Naku, anak siya ng tadhana, blessed by heaven ang lolo nyo. Isang himala ang bumaba. 9-star innate attribute at legendary class, Godslayer, iba. Ngayon, nasa stage na siya para sa kanyang second life. Determinado siyang baguhin ang kanyang destiny. Hindi na siya papayag na maulit ang dati. Inabot niya ang kamay sa artifact. Sabi niya sa sarili. Ngayon, magugulat kayong lahat sa akin. Main character energy. Pagkahawak niya, boom. Sumabog ang purple at pink energy. May pa-fireworks display sa langit, mga bes. Yung announcer, muntik nang malaglag ang panga. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ito na ba ang birth of a genius? 9-star attribute ba to o baka mas mataas pa? Over 9,000. Si Ji Yao at ang ibang students, parang na-statue. Tulala silang lahat sa sobrang gulat. Hinihintay ni Suming yung pamilyar na surge ng runes, ready na siyang mag-flex ng original power niya. Pero teka lang. Bakit parang iba ang nararamdaman niya ngayon? Isang glowing blue sigil ang lumabas sa dibdib niya, at mula doon. Lumabas ang Ring of Tao Defiance. Yung item niya bago siya mamatay. Shocked si Lodi, hindi niya inasahan ang pangyayaring ito. Na-realize niya. Sumama pala ang ring sa pag-travel niya back in time. Cheat item is real. Hindi pa siya nakaka-move on, biglang may nangyaring hindi inaasahan. Ano na naman to? Biglang may kakaibang pakiramdam na kumalat sa buong katawan niya, at yun na nga, may holographic screen na biglang sumulpot. Isang system notification agad ang nag-pop up, idineklara na ang Ultimate Godslayer class system ay matagumpay na nag-bind sa kanya. At dahil dyan, in-announce na ng system na nabigyan siya ng isang brand new class at, wait for it, successful daw ang kanyang awakening. Pero imbes na, yung dati niyang klase. Isang mas malupit na bagay ang iginawad sa kanya, isang mythic class na tinatawag na Sword God. Si Suming, napatulala na lang sa sobrang gulat. Nagtatanong talaga siya sa sarili niya, totoo ba to? May mythic class pala. At anong bagong, kapangyarihang titulo yan nakakakuha lang niya? Ang dambuhalang pulang enerhiya. Na bumulwak mula sa awakening ni Suming, grabe, walang nakapagsalita. Ang announcer, napatunganga din. Nagtataka siya, anong klase ba ang kayang gumawa ng ganitong kabaliwan? Sa crowd naman, kanya-kanya na ng debate ang mga estudyante. May isang nag-alala, paano kung non-combat class yan? Lagot na si Suming. Pero si Jung Tang, pinabayaan lang yan. Aniya,
Sa ganyang kalakas na vision, imposible namang lifestyle class lang yan. Confident niyang sabi. Pero, wait, habang pinapanood niya, pawis na siya dahil sa sobrang lakas ng pressure mula sa enerhiya ni Suming. Sobrang intense. Di siya makagalaw. Si Suming, chill lang na nakatayo sa gitna ng energy storm. Habang pinoproseso ang info mula sa golden panel sa harap niya, kinumpirma niya na ang awakened class niya ay ang Sword God, iba sa God Slayer ng nakaraan niyang buhay. Hinawakan niya ang system interface, na agad nag-ID scan at kinumpirma ang kanyang pagkatao bilang si Suming. At syempre, dinidisplay na ang kanyang new status. Ang kanyang klase, Sword God, at meron siyang golden talent. Ang tawag dito ay Universal Ascension, kakayahan na i-elevate o i-evolve ang kahit anong bagay. Mind blown. Si Suming, talagang napanganga. Napagtanto niya, ang golden talent pala, isang rank na mas mataas pa sa legendary na 9-star class na na-awaken niya dati. Isang self-assured na ngiti ang kumalat sa mukha niya. Alam na niya, ang bagong kapangyarihan niya ay lampas pa sa God's class. Excited na makita ang bagong abilidad, agad niyang binuksan ang skill interface. Pero ang excitement niya, napalitan agad ng matinding shock. Ang skill screen? Zero progress. At isang mensahe lang ang nakita niya. No abilities have been awakened. Literal na umusok ang ilong ni Suming sa galit. Agad niyang sinunggaban ang holographic panel, sumisigaw sa loob-loob niya, paano nangyari yan? Golden rank talent, tapos walang kahit isang skill. Habang si Suming ay abala sa pag-iisip, nagsisimula ng mainip ang crowd, nagtataka sa delay. Sa wakas, tinawag na ng announcer, nagtatanong kung tapos na ba si Suming sa kanyang awakening. Si Suming, nakatitig lang sa skillless interface, nagpupuyos sa galit. Ayaw niyang maniwala, God tier class na daw, pero walang abilidad. Trip ba, to ng system sa kanya? Pero teka, biglang may bagong mensahe ang lumabas sa panel, na nagsasabing na-receive daw ang kanyang feedback at magre-resume na ang guidance. Isang bagong prompt ang nagdirekta sa kanyang atensyon sa Ring of Defiance na lumulutang sa harap niya. Litong-lito, tiningnan niya ang singsing na nagsimulang umilaw. Tapos, in-announce na ng system na successfully identified na daw ang divine artifact. Pagka-identify pa lang sa singsing, agad nagliwanag ang system panel at isang napakalaking haligi ng gininto ang ilaw ang umusbong mula sa kinatatayuan ni Suming, umakyat diretso sa kalangitan. Ang malakas na shockwave ay bumulusok palabas. Napilitan tuloy ang announcer na siyang principal din ng academy na maghanda at dumepensa. Mataas sa celestial steel, isang dambuhalang, umiilaw na multicolored star ang nagmaterialize, na may numero 10 sa gitna. Lumaki ang mga mata ng principal. Nautal siya sa di makapaniwalang pagkakilala sa simbolo, isang 10-star innate attribute. Ang boses niya, umalingaw sa mikropono. Idineklara na si Suming ay nag-awaken ng isang 10-star hidden class, ang Swordmaster. Nag-wild ang sambayanan. Sigawan ang lahat sa heaven-defying talent ng isang 10-star attribute, ang level na pangmalakas ang top-notcher lang, si Jongtong. Napatulala na lang, at naging estatwa sa gulat. Habang may isang estudyanteng humirit na akala niya, malupit na ang 8-star ni Jongtong. Pero tong kay Suming, maxed out na 10-star attribute. Iba rin. Si principal naman, abot tenga ang ngiti. Best year ever daw ito para sa academy. Imagine, hindi lang sila may multiple hidden classes, may dumagdag pang Heaven's Chosen na 10-star attribute. Inamin niyang medyo may ang Swordmaster class at hindi top tier, pero dahil 10-star ang talent ni Suming, the limit does not exist ang future niya. At dahil dyan, may pa-bonus si principal. In-announce niyang, personal niyang ireregalo kay Suming ang full set ng cultivation items. Galante ni Lolo. Pero syempre, hindi mawawala ang mga nega. Nagsimula ng magingay ang mga marites. Sayang daw ang talent. Bakit? Kasi, yung Swordmaster, pang bottom tier, na class lang yan. Jack of all trades daw kuno pero master of none, apaka-mediocre. Kailangan mag-range at close combat. Hati pa ang focus sa physical at magic. Textbook definition ng lugi at underpowered na class. Ang ibang estudyante, tawa much sa kamalasan ni Idol. 10-star talent tapos napunta sa trash class, sa clap best.
May ilan namang nagtanggol, baka daw sa sipag at tiyaga lang yan para maging malakas na damage dealer. Lalo na't may talent si Su Ming, kayang-kaya niyang i-carry yan. Pero binara sila ng mga cynics. Doble daw ang kayod para sa same result, baka nga sa beginner dungeon pa lang. Umuwi na yan luhaan. Doon sa stage. Rinig na rinig ni Su Ming ang mga pang-aasar at basag trip nila. Lumingon siya ng bahagya, matay na babalot ng anino. Alam niyang tingin ng lahat, basura ang sword master class niya. Habang nagbubulungan ang mga chismoso, tumakbo si Gi palapit kay Su Ming. Todong ngiti sabay. Congrats, Lodi. Bumawi naman ng warm smile si Su Ming. Sabi ni Ji Yao, wag mo pansinin niyang mga basher. 10-star talent yan. No. Apakalupit kaya. Aminado siyang baka mahina ang sword master class. Sa early game, pero sure siya na sa talent ni Su Ming. Yakang-yaka yan. Walang problema. Isang ngiti ang sagot ni Su Ming at nagpasalamat, sinabing hindi siya apektado sa kanila. Deadma lang. Tapos biglang bumulong ng cryptic message. Ang totoo, gusto kong minamaliit nila ako. Ito ang plano niya, na ikinaloading naman ng utak ni Zhao. Naputol ang tsikahan nang tawagin ng announcer ang next student. Sigawan ang lahat. Si Ren Xiaoman, ang it girl ng school, rumampa na. Todo cheer pa si Jiang Tang. Comment agad si Ji sa popularity ni girl, pero si Su Ming, silent mode lang. Imbis na manood, tumalikod si Koya at nag-walk out. Naguluhan si Gi at sumigaw, "Huy, hindi pa tapos ang seremony." Sagot ni Su Ming nang hindi lumilingon, boses na kasing lamig ng yelo, "Wala akong pake." Habang naglalakad palayo, bumaha ang masasaklap na alaala ng past life niya. Trauma malala. Naalala niya kung paano siya ginamit ni Ren Xiaoman, tapos trinatridor at pinatay ng walang keme. Tandang-tanda niya ang sumpa niya bago siya namatay. Sa second life na to, handa na ang resback. Villain arc begins. Maya-maya, naglakad-lakad si Su Ming sa siyudad. Parang walang pinagbago ang mundo sa memories niya. Pero alam niya, iba na ang ihip ng hangin. May nagbago. Bukod sa bago niyang class, chinek niya ang system at boom. May skill na total concealment. Isang legendary skill na kayang itago o palitan ang info ng equipment, class, at skills niya. Parang cheat code. Agad niyang na-recognize ito bilang isa ito sa 4 skills na na-recover niya mula sa kanyang previous life. Biglang nag-trigger ang alaala ang glowing ring ng Dao Defiance. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, shook na shook. Legit na sumama ang divine artifact sa time travel niya. Habang tinititigan ang singsing, biglang umilaw ang system panel. Loading divine artifact na daw. Pagka-sync ng ring, isang notification ang lumabas. Namana ni Su Ming ang skills mula sa kanyang lumang God's class. Napa-jaw drop siya sa gulat. Paano naging posible yon? Nasa kanya ang skills ng past life, pero ang new class niya ay Sword God. Glitch ba to sa Matrix? Lumabas ang detalyadong status screen, Su Ming, level 1, at balanced base stats. Pero ang class niya, confirmed na Mythic World. Unique Sword God ang titulo, at ang talent ay Universal Ascension. Ang skills list ay puno ng overpowered abilities, Godslayer's Blade, Total Concealment, Shadow Step, at Insightful Eye. Gamit ang info na to, nag-start ng mag-strategize si Su Ming. Naalala niya ang old proverb, ang taong may dalang ginto, target ng mga demonyo. Para iwas budol at dahil low level pa siya, kailangang maging low-key muna. Kahit imposibleng itago ang kanyang 10-star talent, nag-decide siyang ilihim ang true mythic class niya na Sword God. Secret weapon muna. Sinumpa niyang hindi sasayangin ang second chance na to. No more marupok moments. Alam na niya ang galawan ang beginner dungeon challenge. Ay dadating sa second day pagkatapos ng awakening ceremony. Sa dami ng cheats at skills ni Su Ming, confident siyang sisiulang ang beginner dungeon. Ang main goal, mag-level up faster than light at humakot ng legendary gear. Kaya naman, target agad niya ang hardest boss sa simula pa lang. Speedrun malala. Pero teka, kailangan muna niya ng matinong sandata. Meanwhile, sa isang luxury room sa Palace Skyscraper, ibang drama ang nagaganap. Magkasama ang mga trader na sina Jiang Tang at Ren Xia. Inaasar ni Ren si Jiang Tang kung bakit dinala siya doon after ng ceremony. Beast mode naman si Jiang Tang. Galit na galit dahil naagawan siya ng spotlight ni Su Ming.
Pero itong si Ren Xiaoman, may binabalak na masamang scheme. Chill lang daw dapat. Kahit Swordmaster lang si Suming, mataas ang awakening attribute nito. Meaning, marami pa silang mapapakinabangan sa mokong nayon. Na-curious tuloy si Jiang Tang sa evil plan ni Girl. Ngumiti ng nakakaloko si Ren Xiaoman at may pinakita sa kanyang phone. Pagtingin ni Jiang Tang, biglang nagbago ang mukha niya mula inis, naging greedy. Dinidetalye ni Ren ang plano with a cold, calculating villain look. Confident siyang kakagat sa pain si Suming kapag naglapag sila ng bait, at kapag nangyari yon, gagawin ulit nila itong puppet para sa sarili nilang agenda. Kapal ng mukha, tuloy ang plano ni Suming. Dumiretso siya sa massive skyscraper ng weapons market. Umakyat siya sa 12th floor at winelcome ng staff ng Weapons Emporium. Pagpasok niya, dagsa ang mga newly awakened students na naghahanda para sa dungeon raid. Rinig na rinig niya ang iyakan ng iba, dahil walang budget. Kailangan nilang magpaalipin sa dungeons para lang makabili ng weapon, saklap ng buhay free-to-play. Pero na-attract ang atensyon ni Suming sa kumpulan ng mga tao. Pinagkakaguluhan nila ang isang glowing, blue sword ang Tyrant's Frost Blade. Diamond rank weapon na gawa daw ng isang high-level player. Solid. Grabe ang hype ng mga tao sa power ng weapon na to. Kaya raw nitong i-freeze ang dugo ng monster, pero shocked ang lahat sa presyo 1,000,000 advent coins, mga bes. Habang manghang-mangha ang crowd, etong si Suming, pasimple lang nang umisi. Alam niya kasi ang galing sa past life niya peke ang weapon na yan at yung seller, kulong ang bagsak niyan soon. Naputol ang pagde-daydream niya nang may biglang umeksena. Paglingon niya isang sosyaling ginang na may gray hair at naka-bodyguard pa ang nasa likuran. Tanong ni Madam, kung siya daw ba si Suming. Sagot naman ng ating bida na parang walang paki, sino ka muna? Pakilala ni Madam, siya daw si Jiang Lan, Vice Director ng Jiang Anan Group sabay abot ng business card. Kinuha lang ni Suming yung card at sinabing, sorry po, hindi ko kayo kilala Savage. Dedma si Madam sa sinabi niya. Nilakasan pa ang boses para marinig ng mga marites sagot daw ng kumpanya niya ang lahat ng gastos ni Suming today. Pero syempre, walang free lunch sa mundo. May favor daw siya. Nang tanungin ni Suming kung ano, pinakita agad ang picture sa kanya. Sa litrato, makikita ang bumungad ang isang misteryosang chicks, nakatago ang mata pero smile pa lang, pang profile picture na with white flowers aesthetic. Ang sisteret pala ito ni Jiang Lan na si Jiang Yuning, schoolmate din at kaka-awaken lang ng powers, fresh from the oven. Pero itong si ate girl, may pagka-FBI agent dahil nag-investigate na pala siya beforehand. Alam na alam niya ang ganap sa awakening ni Kuya at ang kanyang legendary 10-star talent. Stalker yarn. Ang analysis niya, sa sobrang OP ni Suming, chicken na lang daw ang novice dungeon para sa kanya. Exclusive access lang kasi ito sa mga newbies, kaya eto na ang catch at ang kanyang request. Ang misyon, maging babysitter at bodyguard ng kapatid niya para safe at secure ang pagtapos ng trial. Galawang VIP. Pero walang preno si Suming. Auto pass. Agad ang sagot sabay walk out. Savage. Naiwang nakanganga si Jiang Lan, shook si Madam sa rejection ni Kuya. Sigaw siya ng habol. Sagot ko na weapon mo, kahit ano. Pero deadma pa rin ang ating Lodi. Beast mode na si ate. Isip niya, kapal ng mukha ng dukhang to. Swerte lang naman siya, choosy pa. Kung kailan umuusok na ang tenga ni Jiang Lan, biglang stop dance si Suming. Lumingon siya with a poker face at sinabing, di nga, sure ka dyan, sabay turo sa pinakamahal na item. Ang Tyrant's Frost Blade, na nagkakahalaga lang naman ng 1,000,000 advent coins, big time. Halos ma-high blood si Jiang Lan sa nakita. Feeling niya, scammer si Kuya at sadyang piniprank siya para perahan. Bumanat siya ng barda, nagpapahirap ka ba? Tingin mo ba worth 1,000,000 ang talent fee mo, ha? Pero kalmado lang si Suming, sabi mo pick any weapon diba? Walang bawian ng forms. Kung di mo bet ilabas ang wallet, edi cancel the deal. Iba rin ang confidence. With a ngiting tagumpay, nag-drop pa siya ng unsolicited advice para kay Madam. Pakisabi sa kapatid mo, galingan niya sa training. Hindi lahat nabibili ng pera, bes. Burn. Pero ang plot twist, gulat na gulat tayo ng biglang. Biglang naglaho ang inis ni Ateng at napalitan ng isang mapaglarong smirk. Iba rin ang trip.
Naging interesting sa kanya si Suming at narealize niyang medyo OA ang naging eksena niya kanina. Kaya ayun, walk out ang drama kasama ang kanyang mga bodyguard, ang mga marites sa paligid. Shook to the bones. Bulungan everywhere kung paano pinaluhod ng estudyanteng yon ang mga bigati ng Jung H Group. Instant viral topic. Pagkaalis nila, biglang nag-vibrate ang phone ni Suming. May incoming message, mga bes. Sinilip niya ito at OMG. Galing kay Ren Xiaoman. Nagparamdam ang ex-crush ng bayan. Ang laman ng text, exact copy ng nasa memory niya. Walang pinagbago, parang replay lang ng nakaraan. Nagtatanong kung may hidden feelings daw ba siya, sabay drama na nagbago na raw ang puso nito. Gusto pa ng meet up sa rooftop mamayang gabi. Galawang breezy na may halong pabebe, natawa na lang ng may halong lamig at pang-uuyam si Suming. Kahit hindi pa siya nagigising bilang God Slayer, bistadong-bistado na niya ang manipulative tactics ni Ren Xiaoman. Same old trash, different timeline. Bit-bit ang revenge-era mindset, nag-reply lang siya. Ng isang simpleng message, G na makipagkita. Matapos ang usapan, binalik na ni Suming ang kanyang focus sa paghahanap ng malupit na weapon. Nilapitan niya si ate girl sa shop at tinuro ang display ng mga bato na mukhang hollow blocks ang mga sword stones. Nag-explain si ate, may chance daw tong maglabas ng silver rank weapon, pero nagbigay siya ng warning. Scam daw ito madalas dahil puro trash items lang ang laman, parang gacha game na mababa ang drop rate, pero laking gulat. Ni ate nang sabihin ni Suming na, yes po, yan mismo ang trip ko. Paliwanag ni Idol, bakit nga naman siya gagastos ng milyones sa silver weapon na malalaos din agad. Mas wise na diskarte ang maggacha sa murang bato. Tipid hacks. Pero habang nakatitig sa mga bato, alam niyang hindi naman talaga ito sugal para sa kanya. Ang totoo, kitang-kita niya ang hidden data sa loob ng bawat bato. Thanks to his cheat skill na nakuha niya from his past life ang Eye of Insight. Nag-pop up ang system panel para i-flex ang legendary skill na ito, na kayang i-x-ray ang tunay na anyo ng kahit anong bagay. Gamit ang wallhack ability na to, confident na pinulot niya ang The One. Alam niyang ang presyo ng regular na silver weapon ay libo-libong advent coins. Pero dahil sa skill niya, makukuha niya to sa presyong pang-divisoria. Sobrang sulit para sa broke student na tulad niya. Nang umupo siya hawak ang bato, biglang naging center of attention ang ating bida. Isang blondie ang nakapansin sa kanya, at namukhaan siya. Bilang ang astig na kid na tumanggi sa offer ng powerful na Jong-un Group. Lumapit ang blondie kasama ang dalawang alipores, nakasmirk na parang mga kontrabida sa telenovela. Nilait ng blondie ang hawak niyang bato. Tawang-tawa ito dahil tinalikuran daw ni Suming ang biyaya ng malaking kumpanya para lang maglaro sa basurahan. Tinawag pa nilang, bobo at idiot si Suming. Pero ang lodi nyo, unbothered king, kilala niya ang blondie na to. Si Yang Ding, ang rich kid bully from his past life na walang ibang hobby kundi mantrip ng weekends. Imbes na mainis sa abala, naisip ni Suming, gawin ko kayong content. Time to troll. Kalmadong humarap siya kay Yang Ding at naghamon, pustahan tayo, 5,000 advent coins. Lalabas ang silver rank weapon sa batong hawak ko. Natahimik sila saglit, tapos biglang humagalpak ng tawa. Akala nila nababaliw na si Suming. Pang-aasar ni Yang Ding, 99.99% na basura ang laman yan. At ngayon lang daw siya, nakakita ng taong atat na atat magtapon ng pera. Sagot lang ni Suming, malalaman natin mamaya kung sino talaga ang nagtapon ng pera. Deal, sigaw ni Yang Ding. Agad namang dumagsa ang mga usisero, instant audience ang mga marites. Bubuksan ko na to ngayon din, deklara ni Suming. Walang atrasan ha, bawal ang duwag. Tawa lang ng tawa si Yang Ding, problemahin mo na yung 5,000 coins na utang mo sa akin. Sa harap ng sambayanan, inactivate ni Suming ang kanyang Eye of Insight. Nag-shift ang vision niya at kitang-kita ang nagliliyab na pulang espada na nagtatago sa loob ng bato. May kasamang sigaw ng tagumpay, binasag niya ang bato. Crush! Sumabog ang nakakabulag na pulang liwanag mula sa debris, at lumipad ang isang napakalakas na espada. Nganga si Yang Ding. Pati mga tropa niya at buong crowd, tulala habang chill na sinalo ni Suming ang weapon. Easy. Ting. Lumabas ang system notification.
para ipakilala ang bago niyang laruan, ang Black Iron Crimson Sword. Low-grade silver weapon, na may special affix na Crimson Drinker only lifesteal sa dugo ng monsters. OP na dis. Tahimik ang buong paligid, nangaang lahat habang nakatayo si Su Ming. Hawak niya ang bagong espada, nagniningning ito na parang trophy ng isang kampiyon. Napangisi siya, sakto, 2, isip niya, perfect pang date kay Ren Xian mamayang gabi. Sinayang ding naman. Ayun, loading pa rin ang mga utak sa gulat. Sino ba naman ang mag-aakala? Si Su Ming, nakahugot ng silver rank weapon sa gacha. Hinahawakan ni Su Ming ang espada, chill lang na nag-comment, puwede na. Lalo na yung lifesteal ability, goodbye healer, hello solo carry na to sa dungeon. Sabay labas ng system panel. Confirmed, silver rank black steel sword na may 10% lifesteal. Habang si Yang Ding, namumutla na sa kaba at panic. Tinutok ni Su Ming ang talim sa kanya. Oh, ang pusta ay pusta. Akin na ang 5,000 coins ko. Wala nang nagawa ang bully, bagsak balikat na nag-transfer ng pera. Nag-walk out ang lolo niyo. Hindi ko to makakalimutan. Sigaw niya habang tumatakbo. Pahabol naman ni Su Ming, huwag kasing sugarol kung iyakin ka naman pala. Si ate girl sa shop, starstruck. Ilang taon na raw walang nakakahugot ng tunay na weapon doon. Gamit ang napanalunang pera, feel ni Su Ming ang pagiging mayaman. Lumapit siya sa counter. Kasya ba ang 5,000 para sa scabbard? Tanong niya. Taranta si ate. Oo naman sir. Sobra pa. At boom. Binili niya ang golden ornate silver rank scabbard. 50% less durability loss. Sulit. Satisfied si Lodi. Alam niyang tatagal ang buhay ng espada niya dahil dito. Habang hawak ang espada, biglang may notification. Activate hidden function, weapon manifestation. Napaisip siya sandali. Pass muna, desisyon niya. Hindi pa ito ang tamang oras para magpasikat ng todo. May evil smirk pa ang person. Kailangan pa niyang i-level up ang rank ng laruan niya. Maya-maya, habang nag-emo walk sa park, nag-recap si Su Ming sa buhay niya. Sword God nga ang class niya, pero wala naman siyang kahit isang skill. Anyari, pero teka lang, may kapalit naman. Ang super OP na primal talent, Universal Ascension, ito ang cheat code niya. Kayang i-upgrade ang quality ng kahit anong item, one time big time. Hinawakan niya ang espada ng mahigpit. Testingin natin ang power, bulong niya. System prompt, Universal Ascension. Activated. Success ang upgrade. Nakuha niya ang effect na Crimson Drinker. Biglang nag-alab ang espada. Binalot ito ng nakakatakot na pulang aura. Final status check. Isa na itong Crimson Black Steel Sword na high silver rank. Mas malupit na ang Crimson Drinker. Sip-sip dugo to the max kapag tumatama. At may free skill pa. Asterisk Bloodthirst times unlocked. Kapag nakapatay, instant plus 5, sa lahat ng stats for 30 seconds, halimaw mode on. Tuwang-tuwa si Su Ming. Ready na ang lahat, kaya inactivate na niya ang weapon manifestation. Chicken na lang sa kanya ang beginner dungeon bukas. Kampante ang lodi niyo. Kinagabihan, nasa rooftop na ng academic building si Su Ming. Mala pelikula ang datingan. Nakatayo siya sa dilim. Hawak ang bagong espada, background ang futuristic city. At naroon na rin si Ren Xian. Naghihintay. Humarap ang dalaga. May pamatay na ngiti. Ang tagal mo naman, pabebe niyang bati. Pero biglang naglaho ang ngiti. Walang sabi-sabi. Tinaga siya ni Su Ming. Napahiyaw si Ren Xian. Muntik na siyang mahati habang wasak ang sementong tinatayuan niya. Gulat na gulat siya, anong ginagawa mo? Sigaw niya habang nakatingin sa binata. Ang mata ni Su Ming, walang emosyon, malamig pa sa yelo. Nandito ako, para maningil ng utang. Biglang nag-flashback ang isang bangungot mula sa kanyang past life. Ang sandali ng kanyang pagkamatay, habang dahan-dahang nalalagutan ng hininga si Jiao, at si Ren Xian, deadma lang at walang remorse ang lola niyo. Halo-halong gulat at galit ang naramdaman ni Ren Xian sa inaasal ni Su Ming. Nagdemand siya ng explanation, ano bang pinagsasabi mo diyan? Kakasagot ko lang sa confession mo diba? Sabay labas ng resibo sa cellphone. Pinakita niya ang chat history kung saan umamin daw si Su Ming at nag-aya ng date. Ikaw kaya ang may gusto sa akin. Sigaw niya,
Frustration level, 100%. Hindi ma-process ng utak niya kung bakit biglang villain arc ang peg ni Suming ngayon. Pero si Suming, nakatayo lang na parang yelo. Ang tingin niya ay kasing lamig ng bangkay, sabay ngisin ang nakakakilabot. Tama ka naman sa confession part, sagot niya, pero sa past life pa nangyari yon. Nag-replay sa utak ni Suming ang mapait na love story nila. Naalala niya ito bilang campus crush at pinakasikat na babae sa school, habang siya naman ay isang lonely orphan boy lang. Tandang-tanda pa niya ang araw pagkatapos ng first awakening ceremony. Noong down na down siya, lumapit si Renshia na may pa-angelic smile at tinanong kung okay lang siya. Mula sa araw na yon, akala niya nahanap na niya ang true love. Tuloy-tuloy na ang textmate era, date nights, at ang pagiging close nila, pero basag ang happy memory na yon. Dahil sa isang litrato kasama si Jiang Tang ang ebidensya ng malupit na betrayal. Balik sa kasalukuyan. Namukadkad ang ugat sa noo ni Suming sa sobrang gigil. Sigaw niya, puro kasinungalingan lang ang lahat. Alam ko ang baho niyo ni Jiang Tang. Ginamit niyo lang ako para sa mga shady deals niyo. Sumbat niya ng walang preno. Si Renshia naman ay shook to the bones. Nauutal pa ang hitad, pinagsasabi mo. Baliw ka na ba? Todo deny pa rin sa akusasyon. Pero walang atrasan si Suming, relentless ang atake. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko ang totoo. Yang ganda-gandahan mong image, fake news yan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Bawat salita ay may lason. Ang totoo, isa kang makapalang mukha at vain na babae. Dito natuluyang. Nawasak ang composure ni Ren Xiaoman. Bumigay na ang maskara at lumabas ang tunay na demonita sa mukha niya. Tumili siya sa galit. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Isa ka lang namang ampon. Buong lupit niyang idinura ang mga salita, kung wala kang talent, sa tingin mo papansinin kita. Asa ka pa. At hindi pa siya tapos, nagbanta pa ang bruha. Huwag kang pakampante. Hindi kami papayag ni Jiang Tang na bastusin mo lang ako ng ganyan. Pero sinalubong lang ito ni Suming ng isang mapang-asar na smirk. E di gawin mo. Hamon niya. Pero mas mag-alala ka kung paano sisirain ng iskandalong ito ang pure as jade public image mo. Huling banat na yon ang pumutol sa pisi ni Renshia. Sa sobrang puot, dinampot niya ang mga espadang iniwan ni Suming sa semento at buong lakas na humataw. Habang papalapit ang talim, naisip ni Suming, ganyang-ganyan ka rin noong nakaraang buhay. Pero ibahin mo ngayon, dahil ready na ang main character natin. Bago pa dumapo ang espada, biglang sumabog ang pulang enerhiya mula sa blade. Tigil sa ere ang atake, at si Ren Xiaoman. Gulat na gulat, basa ko na ang galawan mo, paliwanag ni Suming. Alam na alam niya kasing mahilig manaksak patalikod ang babaeng ito. Ting! System notification, activated na ang Crimson Drinker ability ng kanyang sandata. Naglabasan ang mga pulang galamay na enerhiya at mabilis na pumulupot kay Ren Xiaoman. Trap card activated. Noong moment na tinarget siya ng ability, sealed na ang kanyang destiny. Humagupit ang tendril at sapul na sapul siya mismo sa mukha. Isang tili ng pagdurusa ang umalingaw-ngaw. Ang mukha ko. Sira na ang mukha ko oo. Habang nakasalampak ang ex niyang traitor, tinignan siya ni Suming ng may halong pandidiri. Deserve mo yan te. Sasabihin na sana niyang ito na ang start ng kanyang villain era, pero sumigaw ang bruha. Isusumbong daw siya kay Jiang Tang para ipatumba siya. Deadma lang si lolo niyo, sabay bawi sa kanyang espada na nag-fade away pabalik sa inventory. Smooth. Tinalikuran lang siya at sinabing, pakisabi sa boylet mo, mag-ready siya. Hihintayin ko siya. Ang slash na yon. Yon na ang official break-up notice nila. Habang iniwan siyang ngumunguingoy, napagtanto ni Suming na kasamang naputol ng espada ang kahibangan niya sa babaeng to. Maya-maya, biglang nag-notif ang phone niya. Ting! Ayuda galing sa academy. Sana all. Galing kay Principal Wang. Congrats daw sa awakening at may pa-starter pack para sa dungeon raid. Laman ng package. Isang fortification peel, combat gear set, at 10,000 advent coins. Yaman. Alas 6 ng umaga, hawak na agad ni Suming ang peel galing sa principal. Thankful naman siya, pero feeling niya charity case lang to. Dahil trash class daw ang swordmaster kahit 10-star talent pa siya. Nilunok niya ito at halos masuka. Lasang gamot na panis. Pero nawala ang pait nang balutin siya ng golden aura.
Biglang may system shock, plus 10 constitution at 100 experience points agad-agad. Level 2 na agad ang person at may bonus pang 10 attribute points. Pag-refresh ng status, boom! Unlocked ang passive talent, innate sword body. Ibig sabihin, may espada na siyang nakatanim sa puso niya literal. Kaya na niyang aralin ang lahat ng sword skills nang walang restrictions. Cheater yarn. Napangisi si Suming. Sabi na iba talaga kapag 10-star talent, level up lang, instant skills na. Puno ng angas, humanda raw sila dahil ipapakita niya kung sino ang boss sa dungeon. Pagdating niya sa First Academy Novice Dungeon, siksikan ang mga students. Biglang lumapit ang mga kaklase niya, yung mga nang-okray sa kanya kahapon. Ngayon, nagmamakaawang makipag-team up. Plastic, bilib na bilib daw sa 10-star talent at items niya. Easy game daw pagkasama siya. Todo offer pa sila ng skills nila. Para daw tulungan siya, pero gusto lang palang magpabuhat para tumaas ang score. Diring-diri si Suming sa kaplastikan nila. Kahapon lang, kung light-lightin siya, wagas. Kaya naman, sopla agad sila. Sinabi niyang taken na ang team slot niya. Narinig to ni Jiao at nagpanik ang lola niyo. Kailan pa daw siya nagka-team? Nag-effort pa naman siyang gumising ng maaga para mauna sa pila kay Suming. Nataranta si Suming. Explain niya na iba ang goal niya at ayaw niyang madamay si girl sa delubyo. Lumapit siya at bumulong ng malupit na sikreto. Solo flight daw siya sa dungeon. Main character energy. Shocked si Jiao, pero biglang umepalang isang blue-haired guy na feeling guwapo. Si Yans daw siya, 9-star demon hunter. Gustong hilahin si Suming sa team niya. Kilala agad siya ni Suming galing sa past life niya, at walang preno niyang nireject ang offer. Pass ako sayo, pre. Mambubudol pa sana si Yans, pero hinarangan agad siya ni Jiao. Inakbayan ni ate girl si Suming sabay bakod ng taken na to, mga bes, kaya back off na kayo. Nataranta naman ang mga usiseros, kasama si Yans, kaya sorry po sabay takbo palayo. Napatingin si Suming kay Ji, shocked sa pagiging reliable nito lakas makabuhat ni Madam. Pero eyes on the prize pa rin si Lodi, tinignan ang oras malapit na mag-start ang bakbakan. Perfect timing. Biglang umikot ang isang higanteng blue portal bukas na ang gate, at boom! Official announcement na simula na ang 127th Novice Dungeon Challenge. Mula sa portal, lumabas ang hologram ni Principal Wang livestream yarn, mukhang bagong gising lang ang lolo niyo. Sorry, na late ng gising, sabay explain ng rules para sa one-day trial. Auto-registered na ang lahat ng student sa loob ng system. At ang scoring. Base sa contribution points bawal ang buhat bangko. Pro tip ni Principal. Mag-party kayo para sure win at survival tapusin agad ang quest within the day. Habang dumadakdak si Principal, lumingon si Gio, pero ghosted na siya, wala na si Suming. Napalinga siya sa paligid, confused malala anyare. Saan nagpunta yun? Bago pa makareact ang lahat, sumigaw na si Principal Wang, open na ang dungeon. Sa isang iglap, may humarurot na parang kidlat lagpas sa lahat at tumalon diretso sa portal. Nagwala ang crowd. Hala, may pumasok na. At syempre, sino pa ba? Ang 10-star student na si Suming lang naman. Pagpasok niya sa dungeon, tinamaan si Suming ng matinding nostalgia parang flashback sa past life. Naalala niya noong noob pa siya takot at excited. Biglang may spooky voice na bumati sa mga novices. Sabi ng boses, ang lugar nato ay puno ng danger at opportunity classic RPG trope. Para maka-exit, kailangan lang naman talunin ang regular boss. Easy, di ba? Pero may pahabol. May secret method para sa higher difficulty at legendary rewards. Nag-iba ang aura ni Suming, mata ng isang speedrunner may bago siyang mission. Sa buhay na to, pipiliin niya ang Hell Mode. Target niya, ang ultimate hidden boss. Bumagsak siya sa isang moonlit jungle ang Raging Tide Forest, isang level F zone ayon sa system. Note agad ni Lodi, iba ang map kada taon. Hindi to copy-paste mula sa dati niyang buhay. Ibig sabihin, bagong patch update to walang guide na gagana. At dahil random spawn point ang peg, kailangan niyang mag-freestyle ng route planning. Meaning, pati mga mobs at monsters na makakasalubong niya, ibang klase rin. Total RNG ang kalaban, dagdag thrill sa laro.
Pagkahakbang ni Suming, may wild encounter agad. Isang malupit na kalaban, isang dambuhalang tree monster na may umaapoy na ulo at mukhang pang-horror movie. Alam na niya ang galawan nito mula sa past life kahit hindi gumagalaw, kaya kang higitin ng baging nito papunta sa apoy. Pero teka, hindi siya nandito para mag-ubos ng stamina sa mobs. Locked on ang paningin niya sa tunay na premyo ang hidden boss. Kaya ninja moves muna iwas battle. Sabay check sa holographic map para sa tamang path. Kaya nga siya nag-rush pumasok para makuha ang early game advantage. Kailangan niyang i-scout ang layout at hanapin ang mga key items para masummon ang boss. Kahit nagbabago ang map, alam niya ang meta. Ang secret mechanics para lumabas ang boss, walang pinagbago yan. Bilis-bilisan dapat bago dumating ang mga noob at maubusan siya ng loot. Plan set. Humarurot na si Suming, tumatalon-talon sa gubat na parang parkour master. Makalipas ang ilang sandali, 7:30 a.m. May pumasok na bagong party. Isang blue-haired Shinita kasama ang dalawa niyang bodyguards tumigil sila sa tahimik na clearing. Napansin nilang wala ng ibang tao, solo nila ang spot. Kampante ang buong squad at inakalang safe na ang area dahil walang kalaban. Pero biglang naglaho ang peace of mind ni ate girl nang makarinig siya ng kaluskos. Alert mode agad. Pagtingala nila, sakto namang may estudyanteng bumulusok mula sa mga puno, crash landing ang peg. Yung lalaking may dalang martilyo. Naglanding sa tabi nila habang sumisigaw ng tulong. Panik malala si kuya. Napanganga na lang ang team, shock sila sa kung anong humahabol sa kanya. Dalawang dambuhalang daga na may nagliliyab na pulang mata. Diyos ko, ang laki ng mga peste. Dahil sa takot, nawalan ng tapang ang grupo. Bahala na kayo diyan, ang drama nila sabay watak-watak ng takbo. Kanya-kanya na to. Sa plaza naman, ramdam na ang danger ng trial. Alas 7:31 ng umaga. Nag-flash ang notification sa portal, 3 challengers na ang ginawang agahan ng mga halimaw na daga. Ang pinakamalupit at nag-eds na estudyante ay walang iba kundi ang 6-star na si Lee Dabao. Shook si Jiao habang naghahanap ng ka-team. Nataranta siya dahil kahit yung malakas, natipok agad. Kaya dali-dali siyang nag-anunsyo na bilisan ang pagbuo ng team. Sigaw niya, kailangan nila ng tulong sa loob, bilis. Samantala, sa loob ng Raging Tide Forest, mukhang game over na ang atmosphere. Si ate na may blue hair, takbo to the max at sugatan pa. Solo flight na lang siya ngayon. Sa sobrang gulo, tuluyan na siyang nahiwalay sa tropa at nawala sa direksyon. Lost girl ang drama niya. Habang pilit niyang inaalam kung nasaan siya, may naramdaman siyang kakaiba. Pagtingala niya, may anino ng higanteng unggoy sa puno. Bumagsak sa lupa ang halimaw. Ang mga mata nito, pulang-pula at mukhang gutom na gutom sa kanya. Nanigas sa takot si ate girl habang nakikitang dumadagundong papalapit ang dambuhalang hayop. Sa huling sandali, pumikit na lang siya ng mariin at sumigaw. Save me, Lord. Biglang may pulang ilaw na humarurot. With main character energy, lumitaw si Suming. Parang kidlat ang kanyang crimson black steel sword nang tinarakan niya ang unggoy. Hindi inakala ng mga estudyante na ganito ka-lethal ang novice dungeon. Scam yata to. Naghari ang panik sa mga bagong awakened. Watak-watak na sila at bugbog sarado sa mga kalaban. Isang estudyante ang nag-emote tungkol sa malas niyang buhay nang makaharap niya ang isang Elite Level 5 na bloodthirsty brown bear sa simula pa lang. Good game agad. Ang reklamo niya, naging tili ng tuhugin siya ng oso. Hindi lang siya ang minamalas, bes. Sa buong gubat, nagtatakbuhan ang iba pang estudyante palayo sa mga halimaw tulad ng Level 2 Swamp Hunter at Level 3 Tracking Hound. Marami ang nag-log out sa mundo ng maaga. Sabog ang group chat at communication channels sa dami ng humihingi ng tulong. Rest back naman dyan. Sigaw nila dahil pinalibutan na sila ng monster hordes. Sa gitna ng madugong kaganapan, mag-isang naiwan si Gio habang nakapaligid ang bangkay ng mga katim niya, trauma malala at nanginginig, napaluhod siya sa mataas na damuhan. Naalala niya ang bilin ng tropa na magtago lang siya. Sakit sa heart, bes. Wala pang kalahating oras ang nakakalipas, pero parang imposibleng may mabuhay pa sa sobrang hirap ng trial. Sa ibang parte naman ng gubat, shock pa rin si blue-haired girl dahil na-corner siya ng higanteng unggoy.
Nang akmang susugod na ang halimaw, biglang may humagupit na espada sa ere. Lumitaw si Suming na parang ninja. Tumalon siya sa ibabaw ni ate at astig na lumapag sa pagitan niya at ng halimaw. Napatingin si ate girl. Nang may paghanga. Grabe, ang lakas naman nito. Naisip niya, isang hampas lang, tepok agad ang monster. Kilig to the bones, magpapasalamat na sana siya dahil nakilala niyang. Tinanong siya ni ate girl kung siya ba yung sikat na 10-star student na si Suming. Pero pa-cool at mysterious lang nang ngumiti ang lodi natin, sabi niya napadaan lang daw siya. Bigla siyang nagseryoso at nagbabala. Di na kita masasave next time, dahil buhay pa pala ang halimaw. Nanlaki ang mata ng blue-haired girl. Akala niya tapos na ang laban, pero paglingon niya, nandoon pa ang anino ng halimaw na nakatayo sa likuran. Nagpanik ang lola niyo. Sigaw niya tatawag lang daw ng resback sabay takbo ng mabilis palayo kay Suming. Naiwan si Lodi kasama ang beast, chill lang niyang inactivate ang kanyang Eye of Insight. Lumabas ang system panel at nabisto ang identity ng kalaban, isa itong Mutated Ape King. Level 3 beast na makunat at malakas, pero sobrang bagal naman kumilos. Dahil isa pala itong mutated monster, nagets na ni Suming kung bakit hindi ito tinabla ng una niyang tira gamit ang silver grade weapon. Naka-recover ang unggoy at tumalon sa ere, babagsak na ang higanteng kamao nito para durugin siya. Pero basic lang kay Suming, iniwasan niya ang atake na parang wala lang. Ngumisi pa siya at sinabing, pwede na, kaya naisipan niyang paglaruan muna ang kalaban. Hinugot niya ang mga skills mula sa past life niya, at pinili niyang gamitin ang pangatlo, ang tinatawag na Hidden God Step. Sabi sa system, ito ay acceleration technique na nagpapataas ng speed niya ng 50%, immune din siya sa lahat ng atake at hindi pwedeng targetin, pero malakas itong kumain ng stamina. Binalot ng makinang natil energy ang buong katawan ni Suming. Bigla siyang naglaho at poof. Nag-teleport agad siya sa likuran. Nang naguguluhang Ape King, sabay asar na, huli ka Balbon. Umungal ang halimaw at umikot para umatake, pero nawala na naman si Suming na parang bula. Tiningnan niya ang kawawang beast na gewang-gewang na, boring na daw kaya tapusin na ang boxing. Wala nang nagawa ang Mutated Ape King kundi ang matulala sa gulat. Ang anino ni Suming ay nakabakas sa takot na mata nito habang handa na siyang tumira. Tapos na ang laro, sabi ni Suming sabay bitaw ng malupit na atake na humati sa halimaw sa gitna. Lumabas agad ang notification, Victory Royale para sa ating bida. Habang nagiging data fragments ang katawan ng halimaw, nakuha niya ang isang low-grade bronze single skill scroll. Nakatayo siya sa ibabaw ng bangkay ng kalaban, iniisip niya, na kahit low rank lang ito, pwede na ring pagtiyagaan para sa isang novice dungeon. Biglang boom! Binalot siya ng gintong liwanag at lumabas ang malaking First Blood title sa harap niya. Isang dungeon-wide announcement ang nag-broadcast sa lahat. Sinasabing isang level 2 swordmaster ang nakakuha ng first kill sa Tidal Wave Forest, at nakuha ang First Blood. Sa buong dungeon, ang mga hirap na students ay nasyok nang matanggap ang notification. Bilang reward, lahat ng players ay nabiyayaan ng small healing potion parang ayuda. Isang sugatang babae ang napahawak sa potion. Salamat Lord, sabi niya habang nakahinga ng maluwag. Nagmaritesan na ang mga students tungkol sa misteryosong swordmaster, hula nila baka yung 10-star student na si Suming yon. Sabi naman ng iba baka, ibang swordmaster yon, pero na-hype sila dahil posibleng matapos ang dungeon na ito, pero sa kinalalagyan ni Suming, nagpanik ang Lodi New. Nakalimutan niyang may pa-public announcement pala ang sistema. Mabubuking ang tunay na lakas niya, kaya nag-promise siyang magiging low-key na gamit ang total concealment skill sa susunod. Nagulat din siya dahil, after 30 minutes, siya lang ang nag-iisang nilalang na nakapatay ng monster, iba rin. Habang tumatakbo siya pa deep sa gubat, biglang, wait lang, pause muna. Isang barkada ng level 3 dire wolves ang sumulpot. Yung mata nila, parang traffic light na laging go sa berde. Pero si Suming, napasmirk lang. Alam na this. Mabilisang leveling up na naman ang agahan. Perfect timing para i-test drive ang bago niyang laruan, ang kanyang bagong sword skill. Gamit ang kanyang cheat code na Universal Ascension, in-upgrade niya ang bronze scroll galing sa unggoy. Na-triga ang system. Boom! Sublimation complete. Hindi na to bronze lang, Lods. Nakuha niya ang low-grade silver skill, sword drawing slash. Isang teknik kung saan
Iipunin ang focus sa sheathed sword, at sa isang iglap one-hit delete ang kalaban. Habang nag-iingay ang mga aso, pinakawalan na ni Suming ang kanyang malupit na power. Isang dambuhalang crescent wave ng blue energy ang bumagsak sa mga nag-amok na kalaban. Wasak. Yung energy wave, parang bulldozer na dumaan sa mga kawawang direwolves. Brutal kung brutal. Pugot ulo, hiwa katawan. Ang ulan ng experience points, parang sweldo na kakapasok lang. Ang sarap sa feeling. Pagsapit ng 9:30 ng umaga, tahimik na ang paligid. Siya na lang ang nakatayo sa gitna ng mga bangkay. Nakangiti ang loko, lalo na nung mag-notif ang system na level 9 na siya with title pa, Legend of the Hungry Wolf. The serve. Na-realize niya, itong long-range AI jutsu style. Ito talaga ang meta para mag-farm ng mga ganitong mobs. Easy money. Kaya inulit niya ang moves. Balik espada sa scabbard, focus mode on. Nag-charge ng energy, lock on sa kalaban, at sa isang tingin na puno ng determination. Hiya. Isa na namang higanteng wave ng energy ang bumulusok. Ready na mag-wipe out ng bagong batch ng kalaban. Pero teka lang. This time, hindi umubra ang atake niya. Anong nangyari? Shook si Suming. Yung malakas niyang slash, pinalagan at sumabog sa usok at apoy. Mula sa usok, may lumabas na panibagong halimaw. At hindi siya cute, promise. Isang dambuhalang two-legged wolf monster. Level 10 Wolf King leader daw sabi ng system. Ang sama ng tingin, parang maniningil ng utang. Habang si Suming ay nagpapalakas to the moon. Yung mga kaklase niya, kakagising lang sa katotohanan. Group Study Yarn. 8:30 ng umaga, isang oras matapos magbukas ang dungeon, dun pa lang sila nag-organize para lumaban. Sigawan na ng counter-attack. Yung mga newly formed parties, feeling main character na rin habang nakikipagbuno sa mobs. May isang team na medyo tagilid ang laban. Kapit lang mga bes. Yung blue-haired student, biglang nag-hero mode. Hiniwa ang mutated mouse para iligtas ang tropa, beast mode on. Gulat na gulat sila pero relieved. Lalo na nung umulan ng experience points, sana all. Nag-confirm ang system. Mutated field mouse, eliminated. Good job, kids. Party-party agad ang team. Nagkaroon sila ng pag-asa sa life. Feeling nila, basta nandyan ang main force at may healing potions, chicken na lang ang laban. May isa pang naiyak sa tuwa dahil sa wakas, nag-level up din siya, congrats, Lods. Pero ang saya nila, biglang naputol. May breaking news ang dungeon system. Nag-broadcast ang system. May nakakuha na naman ng first blood title. At hindi lang basta monster, leader monster ang pinatumba. Lahat ng estudyante sa loob ng dungeon, napanganga. Sino ba tong halimaw na to? Shocked ang buong server dahil ang legendary player na to ay isa lang namang level 9 na mangingisda. Nakuha niya ang titulong leader of leaders, at kumalat agad ang chismis parang wildfire sa group chat ng mga marites. Litong-lito ang madla. Paano nga naman naging OP ang isang non-combat lifestyle profession, mangingisda lang pero nambubugbog, at level 9 agad. Cheater yarn? Flashback muna tayo ng 10 minutes para sa grand reveal ng ating mysterious Lodi. Sino pa ba? Edi si Suming. Ginamit niya ang total concealment skill para itago ang tunay na lakas bago harapin ang Wolf King. At nagsimula na nga ang malupitang bardagulan. Humataw ng slash si Suming pero sadyang mabilis si Wolf King, parang utang na tinatakbuhan, nakaiwas agad. Pero akala lang niya ligtas siya. Sa pool pa rin, wasak ang health bar at duguan ang halimaw sa lupit ng tama, hindi nagpapigil si Suming at tumalon sa area with anime main character energy. Nag-trash talk pa ang Lodi nyo. Sabi niya, hindi lang ako basta estudyante, hoy, isa siyang reincarnator. Kasabay ng sigaw ay ang finishing blow na tatapos sa laban. Lumabas ang notification, victory. Deserve na deserve. Tumba ang silver-backed Wolf King. Nakascore siya ng 500 XP at nag-level up agad to 10. Tumaas ang skill proficiency at nakuha ang rare loot, Iron Slicing Clawbone at Wolf King Heart. Sana all swerte. Dahil sa panalong to, biglang nag-announce sa buong dungeon. Trending worldwide sa loob ng laro ang Leader of Leaders announcement. Meanwhile, sa kabilang banda, bugbog sarado sina Yang Ding at ang mga tropa niya laban sa Wolf Pack. Haggard na haggard at puro dugo.
Sa wakas ay naubos din nila ang mga halimaw. Napabuntong hininga na lang ang kasama ni Yang Ding sa sobrang pagod. Buti na lang dumating ang attack boost galing sa Leader of Leaders reward. Kung wala yun, dedo na sila. Napapag-usapan tuloy nila yung misteryosong player. Yung level 9 na mangingisda ang topic. Pagkarinig nito, sumabog sa inis si Yang Ding. Hindi ma-process ng utak niya. Paano naging mas malakas ang isang non-combat class? Ang bilis mag-level up. Feeling niya, malaking insulto ito sa mga combat players na tulad niya. Binuntungan niya ng galit ang kanyang mumurahing machete. Sinisina naman si Suming dahil sa pang-scam daw nito sa pera niya. Bitter yarn. Kung hindi daw siya naisahan, may silver grade weapon sana siya ngayon. Daming ebas. Sinubukan siyang pakalmahin ng tropa niya, sadyang maswerte lang talaga si Suming, pre. Pero lalong nag-init ang ulo ni Yang Ding at binalingan ang mga kakampi. Mga pabuhat kayo. Sigaw niya. Siya daw kasi ang sumalo ng lahat ng damage. Toxic gaming moment. Nagreklamo pa siya na matapos pumatay ng sandamakmak na wolves, ang shared experience ay level 2 lang ang inabot. Feeling niya tuloy, isa siyang malaking clown. Bumalik ang galit niya kay Suming. Sumpa niya, pag nagkita sila sa dungeon, yari ito sa kanya. Todo awat naman ang mga friends niya. Pero deadma lang si Yang Ding at umismid. Attitude ka girl. Meanwhile, si Suming na level 10 na, chill lang sa damuhan habang tinitignan ang system panel. Congratulations daw sabi ng system. Oras na para sa kanyang primary profession change task. Ang mission ay randomly selected based sa kasalukuyan niyang ganap. RNG is real. Alam ni Suming na ito na ang hinihintay niyang break. Naalala niya noong past life, naka-level 10 lang siya noong nakalabas na siya ng novice dungeon. Late bloomer. Dahil doon, ang nakuha niyang class change quest noon ay sobrang sablay. Na-match siya sa high-level dungeon na imposible niyang matapos. GG agad. Napilitan tuloy siyang mag-grind hanggang level 15 bago makabawi, kaya sayang ang ganda ng rewards. Pero iba na ngayon. With that fierce aura, feeling main character na naman ang lolo niyo. Determination overload, kasi alam niyang this time, hindi na siya basta-basta maolats. Dahil na-reach niya ang level 10 habang nasa novice dungeon, nag-adjust ang quest sa location niya. At boom! Tulad ng inaasahan, nagping agad ang notification para sa kanyang mission, ang utos. Tapusin ang guardian ng Red Rock Cave, yung elite monster sa Raging Tide Forest. Napangiti ang Ferson, alam niyang sisiw na lang ang challenge na ito. With a confident smirk, kampante si Suming na GG easy na agad ang kanyang first class change task. Kaya without hesitation, dinump niya lahat ng points sa agility gotta go fast mga bes. Pagkagawa niya nun, shocked siya nang biglang may lumabas na surprise reward. Binati siya ng system dahil sa pag-break ng 100-point threshold sa agility. Ang premyo, isang low-grade platinum passive skill mula sa Sword God profession ang Sword Martial Master. Ito na ang legit na cheat code, dahil sa sobrang lakas ng skill na to. Pwede na siyang gumamit ng kahit anong sword-type weapon, deadma na sa lahat ng level at stat. Requirements. Wala nang bawal-bawal, God mode on na agad.